Hindi ko alam kung nagbibiro pero parang totoo, no? Ibang klase rin itong si Attorney Cristina Conte, di ba? Si Attorney Conte, yung pong assistant prosecutor. Yung prosecutor dyan sa ICC. Para ho dun sa mga biktima ng crime against humanity ng dating Pangulong Duterte at ng mga co-accused dito. Akalain mo sinabi niya. Ilang beses kong ni-review yung mga balitang ganun ang dating na sinasabi ni Atty. Conte kung sa kanya daw, dapat daw sabi niya, dapat daw si Senador Bato de la Rosa ay magtago na. O kaya, mag-surrender na lang. Ba, parang talagang may paglalagyan si Bato. Ang pinanghugutan kasi ni Atty. Conte rito ay yung ibinasura, ni-reject ng ICC, International Criminal Court Judges, ang petisyon ng mga Duterte dun sa issue ng jurisdiction. Sinasabi kasi ng mga Duterte camp, wala daw jurisdiction ang ICC kay Duterte. Pero binasura nga po ito ng kortes ng ICC at magpapatuloy din ang trial. At ang kasunod niyan ay warrant of arrest sa mga co-accused katulad ni General Bato de la Rosa, Senador de la Rosa, dating PNP chief. Pero yung sinabihan ni Atty. Conte na magtago na lang o kaya magsuko, ibig sabihin yan, abot kamay na nila ang impormasyon at warrant of arrest na ilalabas. So ito ba'y pananakot? Pagbibiro? Anong tingin ninyo? Pero ako sa tingin ko, seryoso kasi itong mga prosecutor na ito, hindi ito pananakot. Totoo ito. Malamang talagang magkakahulihan ulit. Dahil yung pagbasura ng ICC sa petisyon ng mga Duterte, ay pag-ako rin na talagang sila meron ng jurisdiction, walang pwedeng pumigil. Nakatingin sila sa mga ebidensya galing sa mga Pilipino at grupo ni Trillanes na nag-file ng kaso before ICC noong 2017 kung saan member pa tayo ng ICC. Nawala lang tayo as member ng ICC noong 2019 na sinolo nitong si dating Pangulong Duterte ang desisyon. Hindi man lang tinanong ang mga senador, hindi man lang tinanong ang Kongreso kung tayo ba'y dapat na umalis o hindi sa ICC. Sarili lang galaw ni Duterte. Kasi natatakot siguro siya noon na pagka nga member ng ICC, baka siya makasuhan. Eh hindi niya alam. Bago niya tinanggal yung pagiging member natin, nando na yung kaso. Nando na yung reklamo. 2017 pa. Ayun. So ngayon, sagrado na merong jurisdiction ang ICC kay Duterte at mga co-accused. Maliban kay De La Rosa, nababanggit ni si Senator Bongo, si Sara Duterte, at yung mga general. So pagka ganyan ang dating ng paliwanag ng mga prosecutor na kuha ng update dahil meron silang access sa ICC sa mga galaw at update ng kailang ginagawa o mga plano kasi sila yung mga prosecutor. Mukhang magkakahulihan bago magpasko pagka ganyan ang labanan. Matindi rin. Magagalit na naman ang mga Duterte supporters nito, mga DDS na naman. Pero tayo magagawa. At wala rin akong pakalam sa inyo kung nagagalit kayo kasi ako nagbabalita lang. Pinaninitigan ko ang aking mga sinasabi at mga balita base sa aking nababasa, naririnig sa mga kaganapan dito sa loob at labas ng ating bansa. Hindi ko lang huhilig masyadong magbigay ng mga video. Yung audio pwede siguro, yung mga video kasi ayaw ko ng copyright. Copyright kasi yan eh. Ayaw ko po ng mangungopya tayo. Kung kinakailangan lang, pakita ko sandali o kaya yung audio. Audio okay lang. Pero kung hanggat maaari, hindi rin kasi mahirap na. Diba? Ako, paninindigan ko ang aking lahat ng sinasabi base sa aking nabasa, narinig at nakikita. Nararamdaman yan. Kaya inire-relay ko sa inyo at pinaninindigan natin at binibigyan ko ng sarili kong opinion at analysis sa issue ito. Diba? Mukhang may senador na makakasama si Duterte sa kulungan. At least meron ng makasama. Hindi yan katulad niya, nag-iisa siya ron na Pilipino. Kaya kung meron siyang kasama, di ba?
Yung mga rally doon, wala na, wala na. Lahat ng ginawa ng Duterte family at mga DDS, naging ground pa para lalo silang makakalaboso. Kasi kawalan nila ng respeto sa ICC, paninira sa ICC, at kung ano-ano mga ginagawa sila sa kidnapping, walang jurisdiction, ay lahat po kalokohan eh. Meron ba namang kidnapping na may warrant of arrest? Meron ba namang biktima ng kidnapping pwedeng dalawin? Di ba? Nasaan ba mga isip nyo? Ang suntok sa buwan talaga. Oh, si Harry Roque lang yata ay tumigil kasi sobrang takot no, malaki pa sa katawan niya. Malaki pa sa kanyang katawan, ang takot niya bumalik ng Pilipinas. Siguro guilty yung mama. Kasi naghihintay yung warrant of arrest galing sa RTC sa Angeles, Pampanga. Ayaw niya siguro makasama ang makulong dyan sa Pasig. Kasi sa oras na siya tumapak sa Pilipinas, nasa airport pa lang huhulihin na siya. Dahil buhay yung warrant of arrest doon sa kanyang kasong kinakaharap tungkol sa Pogo. Kaya yung takot niya, kasi laki ng kanyang katawan. Hindi siya makabalik ng Pilipinas. At kung ano-ano mga sinasabi, hindi ko alam bakit may nanonood pa dyan eh. Ba't may naniniwala pa sa kanya eh. Ha? Ang laking taon, ang laki ng takot. Dapat kung abogado ka, alam mo naman ang rule of law, alam mo yung proseso, dapat harapin mo yung proseso. Huwag mong pagtaguan. Ay alam niya si Duterte makakalaboso tuloy-tuloy na yun. O di ba? Ewan ko kung bakit naniniwala pa kayo dyan. Bakit DTS na lang naniniwala dyan? Ako marami na po-forward sa akin ng mga video galing dyan. Tapos kung ano daw comment ko, wala na. Dead man na sa akin yan. Ngayon ko lang nabanggit. Kasi yun ang aking description. Mas malaki kung anong laki ng katawan ni Harry Roque, yun din ang laki ng takot sa kanyang sarili. Kaya hindi makabalik ng bansa. Kaya tuloy, sabi nga nila, parang guilty. Kaso lang ay ayaw pang harapin. Abogado pa yan ha. Hindi yung pangkaraniwang tao, abogado yan. Paano magiging halimbawa yung abogado ang ayaw humarap sa kaso? Di ba? Ay, naku. Naku, meron pang isang talaga naman, grabe itong mga fake news. Yung tipong, bakit kami mga tao na makagawa lang ng istorya kahit fake? Alam naman lang fake, alamin lang mali, para lang makagawa, makapanggulo. Eh ngayon, meron nagpapalabas na kung ano daw nangyari kay Marcoleta. Saan ba si Marcoleta? Hindi naman totoo yung mga sinasabing may umambos kay Marcoleta. Puro fake news lang yun. Tapos, kaagad-agad ang pagbibintangan nila Malacanang. Malacanang daw nasa likod. Wow, kita mo, fake news talagang katakot-takot yan. Yan kasi yung problema ko sinasabi. Napaka-inutil ng Presidential Communication Office, PCO, ni Secretary, Acting Secretary Gomez, Ded Gomez. Itong mga fake news na ito na paninira sa administrasyon kay Pangulong Marcos, kay First Lady, sa Malacanang mismo, hindi magawa nila ng paraan. Ito may bagong fake news eh. Pinalabas ng anti-Marcos, inambus daw tinambangan daw si Marcoleta, hindi naman totoo. Tapos ang caption ang nasa likod daw yung Malacanang. Kita mo, fake news napakalinaw yan, pero wala kang marinig kahit gabuhok dyan sa Presidential Communication Office. Obligasyon, trabaho ng PCO, ipagtanggol ang Pangulo. Bigyan ng proteksyon ng Pangulo. Labanan ng fake news. Wala po silang ginagawa. Yan ang sinasabi ko nung araw pa. Kaya tama yung ginawa kong in-expose ko yung katiwalian sa PTV at dyan sa PCO, kapalpakan nila, kabagalan nila. Wala ko talagang mangyayari, kawawa si Pangulong Marcos. Bilyon-bilyon ang budget nila taon-taon. Pero yung trabaho nila, paano labanan, paano mapatigil ang fake news laban sa ating Pangulo, wala silang magawa. Ayaw nilang gawin. Baka kasama pa nga sila dyan eh.